go mga mega guwapo-guwapa. Ito binigay sa akin. Ngayon lang po. Magbabasa po ako. Nandito ako sa Hukom. Nasa Hukom 20. Ang pamagat nito ay naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at sa inyo. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa Galaad na silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 400,000. Ang pangyayaring ito ay nakaabot na sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanungan ng mga Israelita ay paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang isinalaysay ng Levita ang pangyayari. Kami ng aking asawa ay nagdaan sa gabaan na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gabaa at ibig akong patayin, ngunit sa halip pinaghalinhilan nila ang aking asawa hanggang sa ito'y mamatay. Inuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa buong Israel. Walang kasing sama ang ginagawa nilang ito sa atin. Ano ngayon ang iniisip ninyong gawing mga kababayan? Sabay-sabay silang tumindig at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi uuwi hanggang hindi tayo nakagaganti. Magsasapalaran tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gabaa. Ang ikasampung bahagi ng ating kalalakihan ang bahala sa pangangailangan ng hukbo. Ang natitira naman ang bahalang magpahirap sa Gabaa dahil sa ginawa nilang ito sa Israel. Kaya ang kinakailangan ng Israel ay magkaisang salakayin ang Gabaa. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin. At ang kanilang pinapasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Bigay ninyo sa amin ang mga taga-Gabaa ang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip pang nag-ipon-ipon sila sa Gabaa upang lumaban. Ng araw ring yaon, nakatipon sila ng 26,000 kawal bukod sa ang 700 piling kawal ng Gabaa. Sa kabuuan, kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaluwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang balisa sa digmaan. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Betel at sumangguni sa Diyos. Ang tanong nila, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa malapit sa lungsod ng Gabaa. Pinahirapan nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit nilabas sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 na kawal. Gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan muli silang humanay sa dating lugar, ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Betel at maghapong lumuluha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusobin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lubusin ninyo sila. Oo, lusubin ninyo sila uli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gabaa. At sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan na naman ng 18,000 na kawal. Kaya
Nagpunta sila sa Betel at nanaghoy. Nanatili silang nakaupo sa templo at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog na pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon ang kaban ng tipan ng Diyos ay nasa Betel. Sa pag-iingat ni Phenis na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin uli ang mga kapatid naming Benjaminita o tatahimik na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo uli at bukas ng umagay, mahuhulog na sila sa inyong mga kamay. Ang mga Israelita ay nagtatalaga ng mga kawal at pinagkubli sa paligid ng Gabaa. Nang ika-3 araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita at tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sanggandaan, papuntang Betel at Gabaa. At sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, iniisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na naghahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelita ay nagpahabol ay nag-ipon-ipon sa Baal Tamar, samantalang lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa paligid ng Gabaa ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod, naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na nalalapit na ang kanilang wakas. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na yaon, nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita. Noon lamang nila nadamang nagapi nila ang mga Israelita. Ang pagtatagumpay ng mga Israelita ay umurong ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel, sapagkat nagtiwala sila sa mga lalaking pinagtambang nila sa palibot ng Gabaa. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nila ang lungsod at pinatay ang mga taga roon. May usapan ang mga Israelitang umuurong at ang mga nakatatambang ng palibot ng Gabaa na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gabaa, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gabaa. Nang lumingon ang mga Benjaminita, namangha sila ng makitang nasusunog ang Gabaa. Sinasamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway, nalito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumakas patungong ilang, ngunit pinagsalikupan nila ng mga Israelita at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gabaa. Ang napatay ng mga Benjaminita ay umabot sa 18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang ilang sa bundok ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang tinugis ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay ng Benjaminita ng araw na iyon ay 25,000. Ang nakatakas sa bundok ng Rimon ay 600 at ang mga ito ay nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang lungsod ng Gabaa at pinatay ang lahat ng naroon, pati ang mga hayop. Pagkatapos sinunog nila ang buong lungsod. Ayun po. Yun na po. Amen po. Yan ang binigay sa aking at alam niyo na saan saan tumuntong yung Holy Spirit ko dito sa Gabaan na. Dito sana. Kami ng aking
asaway nagdaan sa Gabaa na sakop ng mga Benjaminita. Ang Gabaa, doon sana. Tapos nag-react siya dito sa dito sa 18. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Betel at sumangguni sa Diyos. Ang tanong nila, alin-alin ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sila noon nagtitiwala kay Yahweh, sumasangguni talaga sila, no, para sila ipatnubayan, at binigyan naman sila ng karapatan. Diba? Dapat ganyan tayo, mga namumuno sa atin, para walang gulo, sumangguni tayo sa Panginoon. Lahat ng ating gagawin, isangguni natin sa Panginoon, dahil yan ang dapat nating, nararapat nating gawin para mapatnubayan tayo ng ating Panginoon. Tingnan mo to dito sila noon, mga kasaysayan. Ang lupit na ginawa nung asawa ng Lebeta, yung asawa niya. Binasa ko na to dati, yung kalahati doon sa iba, yung pumunta niya, tinulungan sila ng matanda. Sinunog dito, sinunog din nila yung para din katulad doon sa katulad doon sa Sodoma, dahil yung mga nakatira doon sa hinahalay nila, tapos sinamatay, pinaghalinhinan nga naman, ang dami nila, pati yung ng matanda, asawa at anak, kasama rin yun, at saka yung asawa ng Lebeta, kaya chinapchap niya lahat yung asawa niya, dinala niya doon sa nagbalik siya doon sa niya sa Gabaa. Ayun, nabalitaan, ayan. Tapos sumangguni sila kay Yahweh, di ba? Hanggang sa nalupig nila yung mga taga Benjaminita, nalupig at sinunog. Parang katulad rin na sa Sodoma at Gomora, ganun. Sinunog dahil yung mga hindi sila tumigil hanggat hindi nilulusob nila, na tuwing lulusob sila sumasangguni sa Panginoon. Diba? Sa kalupitan ng mga pag-uugali nila noon, hinahalay nila ang mga dayuhan, dumadayo sa kanilang lugar, yung Levita, kasi ibang klase yung mga tao rin noon pa to, no? Ganun. Sana wala nang mga ganitong mga pangyayari sa panahon natin ngayon. Pag nangyari to, naku po, kawawa ating mga anak natin, mga babae, lalaki, ahalayin ng mga masasamang tao, mga kampon ng kalaban ng Panginoon. Meron palang ganung lugar noon pa to. Sana wala nang ganito ngayon. Buti na lang, sumasangguni sila lagi sa Panginoon. Hindi sila kahit nanagoy sila, umiiyak sila, ganun. Sana ganun din tayo. Hindi yung lusog na lang ng lusog, kundi ganti-ganti na lang ng ganti, no? Dapat sumasangguni para kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang ipapatupad, diba? Kaya pinatnubayan sila, kaya binigyan sila ng pagkakataon. Ayun, nalupig na nila. Kaya ayun, salamat po kung kayo nakikinig. Nasa Hukom 20 po yung binasa ko. Ang dumapo yung Holy Spirit ko dito sa Gabaa doon sana. Tapos nag-react siya dito sa 18. Yung sasalakay sa mga Benjaminita, at sumagot si Yahweh, ang lipi ng mga Juda doon. Ang lipi ng mga Juda ang ano ba yun? Sasalakay. Sila iba-iba. Ito mga kasaysayan noon, no?
Sana matapos na. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Wala nang ganong kaguluhan mangyayari sa ating kapanahonan at sa darating. Sana wala na nga. At nagising na ang lahat, no? Nagising na tayong lahat. Pag-share, sa pag-comment, malaking natulungan. Hanggang pagka may ganong lugar, sunugin talaga dapat para walang matira. Salamat po kung kayo nakikinig mga gwapo, gwapa. Naway, sumasa atin lagi ang Panginoon at biyayaan niya tayo ng kalakasan, kabutihan, pagmamahalan sa isa't isa. At magkaroon tayo ng kapayapaan. Salamat po. Basahin nyo na lamang po kung ayaw makinig, basahin nyo na lang, kayo na magbasa sa Hukom 20. Kung basahin nyo lahat ng hukom kung gusto nyo, dahil ito'y binigay rin sa akin naman sa hukom. Nasa hukom na ako. Malapit na akong matapos. Yung mga pangyayari nung unang panahon niya, di ba? Kasi nga, ang binigay sa akin ng Panginoon, ang noon at ang dahil ang noon at ang ngayon, halos parehas lang naman yan. Mga ano dyan, mga kasulatan. Yun nga lang, yung mga pangyayari noon. Salamat po muli. God bless everyone.